mainit na balita ngayong tanghali. Anti-drug war ng pamahalaan nakakuha ng excellent rating sa pinakabagong survey ng Social Weather Station. Ngunit maraming Pilipino nababahala sa mga nagaganap na extrajudicial killings sa bansa. Lisensya ng mga nag-apply mula Enero hanggang Oktubre 2016 sa Metro Manila ipamamahagi na simula ngayong araw ng Land Transportation Office. Batas para sa libreng matrikula sa state universities and colleges isinusulong sa Kongreso. POC Transformers napanatili ang malinis record kahapon sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Season 5 second round eliminations. Munting pangarap na puhunan sa pagtitinda ng tinapay ng isang dating domestic helper ipinagkaloob ng UNTV. At Wish 1075 nakakuha ng pinakamaraming bagong YouTube subscribers sa bansa ngayong taon. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver at mga pasahero ng tricycle na nasugatan matapos mabangga ng isang kotse sa Mandaue City, Cebu. Narito ang report ni Marlon Abique. Sugatan ng driver ng isang tricycle at ang 5 pasahero nito matapos mabangga ng kotse sa barangay Magikay, Mandaue City kahapon ng madaling araw. Ayon sa isang motorista na nakakita sa aksidente, mabilis ang takbo ng kotse. Wasak ang unahang bahagi nito dahil sa lakas ng pagkakabangga. Ay nagsunod pa me. Daplin ko, daplin tayo. Daplin ko, unya kusog yung dagan, may kusina. Tungkol sa yung impang kusog yung dagan, break siya. Anang yung break. Karon, tingin ako kay apit naman kong bagay din Luyo. Baway gusto ko. Baway, ang ako pasiro nag-aana na. Pasiro nag-aana, nakatayin mag-aana. Babag na siya. Ang isa sa mga pasahero ng biktima na kinilalang si Lourdes Kelikot, 33 anyos, ay nagtamo ng posibleng deformity sa kanang balikat. Agad naman itong nilapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue. Ang driver naman ng tricycle at iba pang pasahero ng tricycle ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos mabigyan ang mga ito ng first aid ng grupo, dinala na ang 5 pasahero sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Samantala, ang tricycle driver at ang driver ng kotse na nakabangga na kinilalang si Renzo Earl Sapanta, 20 taong gulang, ay dinala sa Traffic Enforcer's Office para sa investigasyon sa insidente. Marlon Abique, UNTV News and Rescue, Mandaue City. Narespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang nakamotorsiklong pulis na nakabangga ng tricycle sa Caloocan City kagabi. Narito ang report ni Maki Libradilla. Nakahandusay pa ang isang pulis ng datna ng UNTV News and Rescue Team sa Dagat-Dagatan Avenue, corner Lapu-Lapu Street, Barangay 12 kagabi. Kinilala ang biktima na si PO1 Brillantes ng Malabon City Police. Ayon sa nakakita sa aksidente, nabangga ng isang tricycle na minamaneho ni Jose Gil Advincula ang sinasakyang motorsiklo ng pulis sa may U-turn slot sa Lapu-Lapu Street. Itong motor, pa-U-turn. Pa-U-turn lang. Tapos yung single na pulis, antulin. Pagkakuha namin, paglabas namin, gumanon na eh. Saan galing yung pulis ko yan? Dito. Counterflow sa pagano. Nagtamo si PO1 Brillantes ng bugbog sa muka at malaking sugat sa kanang kilay na agad namang nilapatan ng Paunang Lunas ng UNTV Rescue. Matapos namang mabigyan ng Paunang Lunas ng grupo ay agad na itong dinala ng rescue ambulance ng Barangay 12 sa pinakamalapit na ospital upang malapatan ng karagdagang atensyong medikal. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Caloocan. Pinahayag naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na nais niya makaharap na ang United Nations Special Rapporteur on Extrajudicial Executions sa isang debate at hindi sa isang press conference. Reaksyon ito ng Pangulo sa pahayag ni United Nations Special Rapporteur Agnes Callamard na hindi niya maaaring harapin ang Chief Executive sa isang debate dahil hindi ito ayon sa kanyang trabaho. Sa halip, iminungkahan ni Callamard na magdaos na lamang ng isang joint press conference para makapagtanong si Pangulong Duterte sa resulta ng kanyang investigasyon.
Inibitahan ni Pangulong Duterte si Calomar na magtungo sa Pilipinas upang personal na makita ang kalagayan ng bansa sa laban nito kontra illegal drugs. No, I want it discussed on public. So she can state her case. Ganon, ginawa mo, then I can refute her. Kasi tatanungin ko lang sa where did you get that garbage that came? Ipinahayag ni Senador Leila de Lima, hindi dapat magmadali si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkansela sa Visiting Forces Agreement o kay VFA ng Pilipinas at ng United States. Narito ang report ni Victor Cosare. Hindi dapat magpadalos-dalos ang administrasyon sa pagkansela sa Visiting Forces Agreement. Ayon kay Senator Leila de Lima, dapat pag-isipang mabuti ang pagkansela sa kasunduan lalo kung wala namang malinaw na alternatibo para dito. Gate ng Senadora, hindi dapat masakripisyo ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino maging ang soberenya ng bansa kagaya ng pagkakasakripisyo sa buhay ng ilang tao araw-araw dahil sa war on drugs. Matatandaan sa kanyang pagbabalik bansa galing sa pagbisita sa Cambodia at Singapore, sinabi ng Pangulo na pinag-iisipan nitong isantabi na ang VFA matapos kansilahin ng Millennium Challenge Corporation, isang independent US foreign aid agency, ang ayuda para sa Pilipinas dahil sa issue umano ng human rights violation. Binigyang diin ng Pangulo na walang dahilan para manatili pa sa bansa ang mga sundalong Amerikano lalo't hindi naman handa ang Pilipinas na makipaglaban sa China o Russia. If we're a country that's very dangerous, if you think that there's crime there because we execute people, there are so many soldiers. They are the natural enemies of the Moroland. So why don't you just live and if you think that there is extrajudicial killing here, it's a prevalent one, it's a virulent practice, you know. So why are you here? What is your purpose in this Visiting Forces Agreement? Bye-bye, America, and work on the protocols that will eventually move you out from the Philippines. Ikinagalit ng Pangulo ang tila pagtrato ng Amerika sa Pilipinas na patay gutom. Nanindigan din ang Pangulo na hindi kailangan ng bansa ang aid galing Amerika lalo't may ibang bansa namang handang tumulong sa Pilipinas. China has the kindest soul wall. And I understand that we have been sticking out of the Millennium Challenge. Well, good. I welcome it. Actually, in exchange for the 400 million, you think that you can cure the 4 million rather? You know, China communicated to us. They're giving us 50 billion. So what do I need for America for? They do not look at us kindly. We have this huge problem. And you exacerbate because no, actually we do not need it. We can survive without American money. Pero ayon sa presidente, maaari niyang irekonsidera ang kanyang posisyon depende sa magiging hakbang ng papasok na Trump administration sa Estados Unidos. Because I have to take the cue from Trump, not from Obama. And because I have talked to Trump, and he was very nice, very courteous. I could not sense any hostile thrift or even the manner he was saying it. So, in difference, I'll just wait. I will let Obama fade away. And if he disappears, then I will begin to reassess. Pero ayon sa Pangulo, kung siya ang tatanungin, wala na siyang balak na pumanig pa sa Amerika. Balak naman ng Pangulo na magpadala ng mga sundalo at pulis na magsasanay sa China. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. At balikan natin ang ulat ni Rosalie Coz mula sa Malacanang hinggil sa lumabas sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS na maraming Pilipino ang nababahala sa mga nagaganap na extrajudicial killings kaugnay ng anti-drug war ng pamahalaan. Rosalie?
Yes, ngayong tanghali na kayo, 78% ng mga Pilipino o katumbas ng halos 8 kada 10 Pilipino ang nag-aalala na maging biktima sila o ang kanilang mga mahal sa buhay ng umano'y extrajudicial killings batay sa SWS survey. 1,500 respondents ang tinanong hinggil dito at 71% rin ang nagsasabing mahalagang mahuling buhay ang mga drug suspect. Batay sa pinakahuling tala ng Philippine National Police, 2,102 na ang napaslang at higit 40,000 ang arestado ng Philippine National Police dahil sa legitimate operations mula July 1 hanggang December 14. 8,000 na ring drug users at pushers ang sumuko sa mga otoridad sa loob ng 5.5 buwan. 2,866 naman ang mga deaths under investigation at di otomatikong konektado sa anti-drugs war. Samantala, marami pa rin mga Pilipino ang satisfied sa anti-illegal drugs operation ng Duterte administration at nagsasabing bumaba ang suliranin sa illegal na droga sa kanilang lugar mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Lakay? Maraming salamat, Rosalie Cos. Nag-uulat mula sa Malacanang. Samantala, balikan naman natin ang ulat ni Lea Ilagan mula sa Kramkrame hinggil sa paghingi ng tawad ni Chief PNP Ronald De La Rosa sa mga napapatay sa kanilang kampanya laban sa illegal na droga. Lea? Magandang tanghali sa iyo, Wyla. Humingi nga ng panalangin at kapatawaran si PNP Chief Police Director General Ronald Bato De La Rosa dahil sa mga napapaslang sa ginagawa nilang kampanya laban sa illegal na droga. Ayon sa General, hindi sinasadya ng Duterte administration na pumatay. Dala lamang aniya ito ng pagtupad sa kanilang tungkulin upang makasan ang problema sa illegal na droga sa bansa. Kailangan din aniya ipagtanggol ng mga pulis ang kanilang mga sarili sa mga nanlalaban na suspect. Subalit nilinaw nito na hindi lahat ng napapaslang ay bunsod ng drug operation, kundi mas marami ang mga nakikisakay lamang sa kanilang kampanya o yung tinatawag na death under investigation na patuloy nilang iniimbestigahan kung sino ang may kagagawan. Base kasi sa huling tala ng PNP, nasa 2,124 na ang napapatay sa legitimate police operations kontra droga, subalit nasa 2,928 naman ang death under investigation. Balik sa iyo, Wyla. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan, live mula sa Camp Crab. Samantala, maaari nang makuha ng mga nag-apply ng driver's license mula Enero hanggang Oktubre ng taong ito ang kanilang lisensya sa mga tanggapan ng Land Transportation Office sa Metro Manila. At mula sa Quezon City, may report si Mon Ocson live. Yes, Mon? Magandang tanghali, Wyla. Sinimulan ng ipamahagi ng Land Transportation Office ang mga plastic driver's license card dito sa Metro Manila. Sakop nito ang lahat ng mga may nakabimbing aplikasyon sa license card mula Enero hanggang October 16 ng taong ito. Maaring makuha ang lisensya sa LTO Licensing Office kung saan ito inaplayan. Nilinaw ng LTO na mga backlog sa mga nabanggit na buwan ay sakop pa rin ng 3-year driver's license validity period dahil ang cut-off sa 5-year validity period ay nagsimula ng October 17. Ayon sa LTO, sa 3 milyong plastic card backlog sa buong bansa, 700,000 ang sa Metro Manila. Sa ngayon, mayroong mahigit 30 na printing machine na may kapasidad na mag-imprenta ng 800 na card araw-araw ang nakakalat ngayon sa 36 na LTO Licensing at Renewal Office sa Metro Manila. Ipiniliwanag rin ng LTO na nakapag-deliver na ang dating supplier ng mga lisensya ng 500,000 card at magdi-deliver pa ng 3 milyong plastic card bago matapos ang Pebrero sa susunod na taon. Yan ang latest. Balik sa iyo, Wyla. Maraming salamat, Mon Ocson, live mula sa Quezon City. Parangalan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga taxi operator na lubos na nakikisa sa Oplan Isnabero program ng ahensya. I-record ng LTFRB ang mga trade name at plate numbers ng taxi drivers na nagsasakay ng mga pasahero sa designated bay areas sa mga mall. Hinihikayat rin ng ahensya ang mga netizens na makiisa sa kanilang programa sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan at ng video ng mga taxi na nagsasakay ng pasahero at nagbibigay ng magandang serbisyo. I-upload ito sa mga social media at lagyan ng hashtag na Oplan Isnabero. Pipili ang LTFRB ng top 10 taxi operators at formal itong iahayag sa Enero ng susunod na taon. Binuksan na ng Philippine Coast Guard ang mga help desk nito sa mga pangunahing pantalan sa Masbate para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Narito report ni Jerry Galicia.
Libu-libong mga pasahero ang inaasahan ng Philippine Coast Guard o PCG na dadagsa sa mga pantalan dito sa probinsya ng Masbate para magbakasyon ngayong holiday season. Ayon sa PCG, ngayong linggo darating ang bulto ng mga pasahero kaya naman naglagay na sila ng mga Passenger Assistance Center at Help Desk sa 9 na pangunahing pantalan sa probinsya. Ito ay upang makapagbigay ng assistance sa mga nagbibiyahe. 4 na kawani ng Philippine Coast Guard ang nakabantay sa Help Desk, katulong ang PCG Auxiliary Personnel, Maritime Police at mga tauhan ng 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Para po sa kung may magtatanong, ganun na rin kung para tulong din sa mga passenger, mag-guide kung saan yung sakay na, di ba, pupuntang Pildaran, kasi karamihan yung magbabakasyon. So, parang magiging guide na rin po sila sa kanila. Tsaka pagpaalala po sa kung anong dapat gawin nila sa baka. Mahigpit na seguridad din ang ipinatutupad ng Philippine Ports Authority sa mga pantalan upang matiyak na hindi magsasamantala ang masamang loob sa holiday rush. Dumadaan sa masusing inspeksyon ang mga bagahe ng mga pasahero bago pumasok ng passenger terminal. Mayroon ding random inspection ang K9 unit ng Philippine Coast Guard sa mga roll-on roll-off vessel, fast craft at motorized bangka na umaalis sa mga pantalan. Tinitiyak din ng Coast Guard na walang overloading sa mga sasakyan na posibleng pagmula ng disgrasya sa karagatan. Guidance sa amin is kailangan yung seguridad pa rin ang isang prioridad sa atin maliban sa safety ng barko na lagi nating mahigpit na pinapatupad dito sa Pier po ng Masbate. At SOP na po yun na kailangan po na mag-check po ng mga baggage. Paalala po sa mga alam na po nila yung mga bawal para hindi po sila magka-problema sa biyahe nila. Iwasan na lang po magdala ng mga iligan na bagay gaya sa baril kung ano man po. Tatagal ang random inspection at Passenger Assistance Center ng PCG hanggang January 9, 2017. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Masbate. Inikayat ni Senator Sherwin Gatchalian ng 2 kapulungan ng Kongreso na isabatas na ang libreng tuition sa State Universities and Colleges o SUCs. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancho live. Joyce! Magandang tanghali sa iyo, Flor. Nais nga ni Senator Sherwin Gatchalian na ma-institutionalize na sa bansa ang libreng edukasyon sa mga state universities and colleges o SUCs. Ito ay kasunod nga ng pagpasa ng Kongreso ng 8.3 billion pesos para sa Commission on Higher Education para sa susunod na taon. Aniya, isang hakbang na ang pagpasa ng budget na ito para makatulong sa tertiary education ng mga kabataan. Pero dapat sundan nito na hakbang para gawing permanente na ang pagbibigay ng libreng edukasyon. Si Senator Sherwin Gatchalian ang tumatayong Vice Chairman ng Senate Committee on Education, Arts and Culture at siya naghain din ng panukalang batas para suportahan ang Free Higher Education Act. Aniya, nanghihinayang siya kung agad-agad ring mawawala ang benepisyo ng libreng tertiary education kung walang batas na magpapatibay nito. Nasa kamay-an niya ng Kongreso ang pagprotekta ng karapatan ng mga estudyante sa edukasyon. Umaasa ang senador na sa kanyang panawagan ay magtutulungan ang 2 kapulungan ng Kongreso para makapagbigay pa ng mas magandang kalidad na edukasyon para sa mga kabataang Pilipino. Flor? Joyce Balancio nagulat mula sa Pasay City. Tinutulan ng grupo ng mga manggagawa ang bagong department order ng DOLE hinggil sa kontraktualisasyon. Mula sa Quezon City, may report si Grace Casin live. Yes, Grace? Flor, hindi katanggap-tanggap sa mga labor group sa bansa ang bagong department order na nakatakdang ilabas ng Department of Labor and Employment sa December 28. Ang department order na ito ay tinatawag o tatawaging DO30 na sinasabing tatapos umano sa problema ng kontraktualisasyon sa mga manggagawa. Ayon sa Trade Union of Congress of the Philippines o TUCP, hindi nito maibibigay ang mga benepisyong dapat matanggap ng mga manggagawa. Nakasaad sa department order na ito na ang lahat ng contractual workers ay dapat nang irregular, subalit ang magre-regular sa kanila ay ang mga agency na kumuha sa kanila at hindi ang principal employer. Ito ang mariing tinututulan ng labor groups dahil hindi umano maibibigay sa mga manggagawa ang benepisyo at karapatan dahil agency lamang ang magre-regular at limitado ang mga resources ng mga ito.
Hindi rin niya maaaring makabuo ng unyon ng mga empleyado para maiparating sa principal employer ang kanilang mga hinaing dahil nasa ilalim lamang sila ng agency. May balak na bumuo ng kilos protesta ang grupo para tutulan ang nasabing bagong department order. Susubukan din nilang makipag-usap ng personal kay Pangulong Rodrigo Duterte para maiparating ang kanilang mga hinaing. Flor? Grace Cassie, nagulat mula sa Quezon City. Maaaring magpatupad muli ng dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo ang mga kumpanya ng langis. Tinatayang 60 hanggang 70 centavos ang maaaring madagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina at kerosene. Samantalang 30 hanggang 50 centavos naman sa bawat litro ng diesel. Noong nakaraang linggo, mahigit piso ang itinaas sa presyo ng kada litro ng gasoline, kerosene at diesel. Dadalhin ng isa-isang education center upang mapag-aralan ang mga buto ng sperm whale na natagpo ang patay sa baybayin ng Samal Island sa Davao del Norte. Narito ang report ni Victor Cosare. Isang patay na sperm whale ang natagpuan malapit sa Island Garden City of Samal nitong Sabado. Kinailangan pa ang isang backhoe upang mahatak sa tabing dagat ang mahigit 30 talampakang balyena. Sa tansya ng mga eksperto, posibleng may edad itong 7 taon o mahigit pa. Ayon kay Daryl Dean Blatchley ng The Bone Collector Museum, posibleng internal ang naging sanhi ng kamatayan ng balyena dahil wala silang nakitang physical injuries dito. In fact, yung 53 whales and dolphins na recover na may museum in the last 7 years at Davao, only 4 have actually died due to natural causes. The rest of them died tungkol sa plastic basura, sakit sa pokot, dynamite fishing, kunya na wala na pagkaon biling sa dagat. So, majority of them have died actually tungkol sa tao. Kinatay sa tabing dagat ang patay na balyena at dinala sa isang sanitary landfill ang laman nito. Kinunan na rin ito ng DNA samples at itinurn over sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR upang mapag-aralan ng mga eksperto. Ang buto naman ng sperm whale ay gagamitin sa isang education center. Parang ilubong ang bubog dala sa Davao sa museum, parang inimpyo i-process, tapos the final plan is pagbalik man dali sa Samal, parang himo sila education center, parang kita yung mga visitors dali sa Samal kung sa mga hayop found in the oceans around Samal and here in the Davao, pero at the same time, how we have to take care of our environment. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Ang tanim ng puno sa Lamesa Watershed ang Rotary International bilang pagsuporta sa National Greening Program ng pamahalaan. Narito ang report ni Bernard Dadis. Sa gitna ng modernong lungsod ay isang protected area ang Lamesa Watershed. Nagsisilbi itong imbudo para makaipon ng tubig ang Lamesa Dam na siya namang pinagkukunan ng tubig ng nasa 12 milyong residente sa Metro Manila at mga karatig lugar. Kaya naman ang DENR ay inaalagaan ng mga puno at halaman dito. At isa sa mga grupong kamalasakit ng kagawaran ngayon ay ang Rotary International sa pangunguna ng District 3780. Maagang nagtungo sa watershed ang mga ito noong Sabado para taniman ang mga bakante pang lugar na tinatawag na arboretum. Dito itinatanim ang mga native species at exotic na puno na ngayon ay umaabot na sa 80. Pinapalitan naman ang ibang mga maihinang puno ng mas matibay gaya ng dao at bitaog. Ang environment is one of the focus ng Rotary at yan ay talaga namang inaalagaan namin taon-taon maggawa ng mga environmental projects. Kaya ito, na-inspire kami sa Arboretum Project ng DNR. Ito ay pangmatagalan na project. Year in, year out ay babalik kami rito para magtanim ng different species of trees dito sa Lamesa Dam. Sa National Greening Program ng pamahalaan ay target na makapagtanim ng nasa 1 bilyong puno sa iba't ibang lugar sa bansa. Pero ang gusto po natin dito, maibalik po natin sa dati ang kalikasan po natin, kung ano yung dati. Kung hindi man, at least nagagawa po natin na alam po natin na masyado na pong damage yung environment natin. Maglalaan naman ng pondo ang Kongreso sa pamamagitan ng BH Party List upang masuportahan ang National Greening Program ng pamahalaan. And dito sa Quezon City, this is probably the only place na may mga puno pa tayo. So this has to be preserved, this has to be taken care of, and rest assured, Bagong Henerasyon is one in this endeavor. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines.
Kaya naman tuhayan natin ang mga balita mula sa mga probinsya. Ihatid ng ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Paugto, Frima. Maya paugto lakay at ining kay katamong balita iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Inamuyot nening Department of Health Region 7 ding local government unit agawa na lamang community fireworks display kaysa gumamit siyang publiko at papakbong king pamagpalit ning banwa. Ining balita ng Gladys Tuwabi. Naandan na sa mga Pilipino ang paggamit og firecrackers ug fireworks matag bag-ong tuig. Apan sa miaging tuig base sa nalista sa Department of Health Region 7, mikabat sa 932 cases ang fireworks-related injury sa nasud. Mas taas og 8% kumpara ni adtong 2014, kundiin 33% niini ang mga bata nga nag-edad og 10 ngadto sa 14 anyos. Maong sa kampanya sa DOH Region 7 Iwas Paputok Community Fireworks Display Patok, giawhag ang lokal nga kagamhanan nga magpatigayon og community fireworks display imbis magpabuto ang mga katawhan. Nakig-alayon ta sa DILG kay sila may hold sa mga local government units, sa local chief executives from city down to the barangay level nga we encourage them to conduct a community fireworks display. Nunot niini nakipag-koordinar na sab ang ahensya sa Department of Education aron magpatigayon og kampanya. Nakikoordinate sad ta sa DepEd in terms ani to conduct advocacy campaign sa mga bata. We are coordinating with teachers and parents sad to be responsible enough nga itudlo sad sa ilang mga bata. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Agamit na ning Philippine Red Cross ing mumunang Diling Regional Warehouse ampong training center king Tacloban City abinyene ning New Zealand bilang kayabe king humanitarian relief king bansa. Ining balita ng Jeneline Gaki. New Zealand Ambassador to the Philippines David Strachan ang turnover ceremony hagi siyahan nga Philippine Red Cross Regional Warehouse ngan Training Center Tacloban City. Ang pundo nga ginamit a construction hini intikang paha 159 million pesos nga iginhatag nga bulig nga New Zealand Ministry of Foreign Affairs o NCMPAT adtong 2014 para syudad. Ini nga warehouse in magsisirbing nga relief hub operation sa Leyte ngan sugadman ha mga kaharani nga probinsya. Sumala kan Ambassador Strachan, bugos ang suportahan ira nasud hapag bulig hapag pakusog kan disaster preparedness and response sugadman han humanitarian relief para ira ASEAN partners. My government is committed to strengthening resilience through improving the preparedness of our partners in the region to manage and recover from disasters. The project that we're talking about today with the Philippines Red Cross is one example of New Zealand's commitment to disaster risk management and humanitarian relief. Samtang, labot lahiniin magtitindog gihapon hin warehouse ang Philippine Red Cross sa Iloilo ngan Cebu. Strategic na location ng mga warehouses para kung may mangyari, madali tayo magpapadala ng mga relief goods. Because of our experience sa Yolanda, we thought that we really should preposition all our relief goods, non-food items, food items, even before the disaster strikes. Mas handa tayo ngayon. Jeneline Gakit, UNTV Notisyangan Bulig, Tacloban, Leyte. Binida na ning local manufacturer iba't king miyayaliw ang probinsya king Central Luzon, ding karelang produkto king gewarang bazar ning Department of Trade and Industry king Pampanga. Ining balita ng Joshua Antonio. Salukuyan pamurin pa mga bazar ng Department of Trade and Industry bilang South Korean local manufacturer ang tiding mga natin negosyante king Central Luzon. Agpangkinditi ay dakala produkto king reyon imalyaring ipagsabayang king pangkabilugan ng merkado. Kailangan mo presentable lating produkto bang magyam lating manyali o investors.
ito po ay kinonceptualize namin upang yung mga ating mga maliliit na mga negosyante, no, mga micro and small medium enterprises ay maibida yung kanilang mga produktong gawang Central Luzon at tunay pagmamalaki sa buong Pilipinas. Tayo gusto natin pagandahin yung produkto, pero kasabay nun dapat mag-invest din po yung ating mga kasamahang maliliit na negosyante para sa ganoon makasabay sila dito sa ating merkado, hindi lang dito sa Pilipinas kundi pandaigdigang merkado. Pasalamat na rin negosyante ang timo naman ding manyali uling atin anti kaniting aktibidad para karela aking makaniting paralan ay pakilala do ka rin tao din karelang produkto. Magkagandahan po nito, nakapagbibigay po tayo ng mga pamamaraan kung paano natin makikilala ang ating local products. Tinatangkilik po natin at dapat natin tangkilikin ng mga local products dahil po napakaganda po ng quality ng mga produkto na ginagawa ng ating local manufacturers. Kaya beka rin sikat king Talakada Bazaar, din processed food, holiday decor, sapatos at aliwa pa. Proyekto ni itin ng DTI kinlalam ni Multipurpose Cooperative. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. At yan kay katamong balita, ibating miyayaliwang lugar, king kay katamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Maya Paugto kay kayo man. May balik kay kayo Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga Gloria. Tinalo ng BOC Transformers ang MMDA Black Wolves upang mapanatili ang walang talong record sa UNTV Cup Season 5 second round eliminations kahapon. Narito ang report ni Bernard Dades. Malabanan trying to create. Yes! Naku, ito delikado. Umangat sa ikatlong pwesto ang 3-time runner-up PNP Responders matapos magwagi sa BFE Firefighters sa Game 1 kahapon sa University of Makati Gymnasium sa score na 86-84. Tila kinapos ng gatong ang Firefighters sa last 3 minutes and 48 seconds ng ballgame kung saan niratrat ng 8-0 run ng PNP ang BFP upang makuha ang ikalawang sunod na panalo sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng 5th UNTV Cup. Tinanghal na best players of the game sina Olan Umiping na may 21 points, tig-5 rebounds at assist at 3 steals at si Harold Santa Cruz na may 9 points at 11 rebounds. Nagambag naman si Anton Tolentino ng 22 points at si Julius Criste ng 15 points. Una rito ay abante pa ng 10 puntos ang BFP sa pagtatapos ng third quarter, 69-59. On the other side, Jerome Kenneth Norembes. Hindi naman umubra ang bangis ng MMDA Black Wolves sa powerhouse team BOC Transformers sa second game sa score na 84-71. Ito nang ikapitong sunod na panalo ng rookie team BOC na nananatiling hawak ang liderato sa liga na hindi pa nakakatikim ng talo. Samantalang nalaglag naman sa tig-4 na panalo at talo ang MMDA kaagapay ng BFP. Nanguna sa Transformers si playing coach Kenneth Captain Marvel Doremdes na tumikada ng 21 points, 5 rebounds, 4 assists at 2 steals. At si Verson Franco na may 26 points at 5 rebounds. Habang nagtala naman ng 25 points, 15 rebounds at 4 na assists si Cyril Santiago para sa MMDA. Open, Chester Tologna. Maaga namang ginulat ng two-time champion Judiciary Magis ang Malacanang kamao sa first quarter ng Game 3 sa score na 26. Lumobo pa sa 20 puntos ang abante ng Judiciary sa second quarter bago napababa ng Malacanang sa 9-point deficit, 39-30. Sa unang pagkakataon ng ballgame, umabante ng 1 puntos ang Malacanang sa last 2 minutes ng third quarter, 47-46. Ngunit agad bumawi ang Judiciary end of third quarter, 53-52. Nanatiling mainit ang opensa ng Judiciary sa last quarter hanggang sa tuluyan ng di pinaporma ang Malacanang sa pagtunog ng buzzer, 74-63. Tinanghal na best player of the game si Chester Tolomia na kumawada ng 25 points kabilang ang 5 mula sa 3-point area, 9 rebounds at tig 2 assist at steals. Nalaglag sa ika-4 na pwesto ang Malacanang na may 5-2 win-loss record habang may 7 panalo at 1 pa lamang natalo ang Judiciary. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. At alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo.
Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Several buses en route to evacuate ill and wounded people from the besieged Syrian villages in Idlib province were attacked and burned on Sunday. Some buses as well as Red Crescent vehicles reached the entrance to the villages in Idlib province, which are besieged by insurgents. The coalition of forces fighting for the government of President Bashar al-Assad are demanding people to be allowed to leave the two villages in exchange for allowing evacuations of rebels and civilians from East Aleppo. And meanwhile, in Jordan, security forces said they killed 4 terrorist outlaws after flushing them out of a castle in the southern city of Karak, where they had holed up after a shootout that killed 9 people. An official statement said the 4 assailants who shot at police targets in the town before heading to the Crusader-era castle carried automatic weapons. Large quantities of explosives, weapons, and suicide belts were seized in a hideout. The statement made no mention of their identity or whether they belong to any militant group. And in China, a footage of a traffic accident caused by a speeding driver in a southwest Chinese city on Wednesday has served as a warning to motorists about the dangers of disobeying traffic laws. The surveillance footage showed the horrifying moment when a van was upended after being hit by a white sedan, which lost control and swerved across the highway. The sedan driver immediately reported the incident to police officers in Zunyi city of Guizhou province. 4 people riding in the van suffered minor injuries following the said incident. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo. Natupad ang kahilingan ng isang dating domestic helper na magkaroon ng puhunan sa pagtitinda ng mga pagkain sa tulong ng programang Munting Pangarap ng UNTV. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Mula sa pagiging labandera sa Iloilo ay nangarap na maging domestic helper si Aling Ella Nalua. Nang desidido na siyang mangibang bansa, ibinili niya muna ang mga anak sa kanyang asawa. At kahit nagustuhan siya ng kanyang amo sa Dubai, nagdesisyon din siyang umuwi ng Pilipinas sa pagnanais na makapiling ang pamilya. Pag-uwi ng bansa, nagpalipat-lipat sila ng tirahan hanggang sa permanenteng manirahan sa Cavite. Maliit lamang ang sinisweldo ng kanyang asawang si Mang Robert bilang security guard, kung kaya tanghalian at hapunan lamang ang madalas na naihahain ni Aling Ella para sa mga anak. Kaya naman naghanap na rin siya ng mapagkakakitaan tulad ng paglalako ng pagkain gaya ng tinapay, gayon din ang paglalabada at pagpaplansya. Kahit sobrang masakit na yung katawang ko, halimbawa ngayong araw may magpapalaba, kinabukasan may magpaplansya, masaya pa po ako nun. Kahit pagod po ako buong araw, masaya pa rin po ako. Ang 2 anak naman ni Aling Ella na kahit nagtsatsaga sa tig-isang pares ng school uniform ay hindi nagrereklamo sa kanilang magulang. Madalas ko pong sabihin sa mga anak ko na kung ano lang po ang meron tayo, maging kontento na lang tayo at magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang kanyang ibinigay. Hindi po sila naiinggit sa ibang mga bata na nakikita nila may ganito, may ganyan, hindi po. At sa pamamagitan ng isang kaibigan ni Aling Ella na ipabatid sa himpilan ang kanyang munting pangarap at agad natugunan. Sobra po kami nagpapasalamat sa Diyos at sa mga taong ginamit ng Panginoon para po makatulong sa amin. Ang aking munting pangarap para sa pamilya ko ay magkaroon po ako ng kahit konting puhunan para makapagtinda-tinda po ng mga kakanin, mga tinapay, mga pagkain po para kumita po ako. Matustusan ko yung pag-aaral ng panganay ko sa lalong-lalo na po sa pamasahe po niya. Sa pagkakataong ito, isa sila sa mabibigyan ng karagdagang ayuda sa hanap buhay sa pamamagitan po ng programa ni Kuya Daniel. Kaya sa inyong mag-asawa, Ella at Robert, sa inyo na po ito, dagdag punan pa rin galing po kay Brother Eli Soriano. Maraming salamat po kay Brother Eli, kay Kuya Daniel, sa tulong na ibinigay niya sa amin. Hindi ko po masabi kung anong pasalamat. Masaya po ako. Natutuwa po, nagagalak sa tulong na ito na kanya ibinigay sa amin para po makatulong sa hanap buhay namin. Leslie Longbowen para sa Serbisyong Kasangbahay.
Sa mga nais makapanood ng Miss Universe Beauty Pageant sa Enero at 30 sa SM Mall of Asia Arena, maaari na po kayong bumili ng ticket simula bukas, December 20 sa pamamagitan ng online o over-the-counter. Nagkakahalaga ang VIP tickets ng 50,000 pesos. Ang lower box naman ay 23 hanggang 28,000 1,500 pesos. 4,800 pesos ang upper box at 2,000 pesos naman para sa general admission. Nakakuha ng pinakamaraming subscribers sa bansa ngayong taon ang YouTube channel Wish 107.5 FM station batay sa official year-end report ng YouTube Philippines. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. Lamang ito sa mga sikat na Wish-exclusive performances ng ating mga local artists na mapapanood sa itinuturing na #1 FM YouTube channel sa bansa, ang Wish 107.5. Hindi lamang Filipino talents ang featured dito, kundi maging mga foreign acts tulad ni Rex Smith, reggae groups na Big Mountain at Inner Circle, at ang acclaimed Whitney Houston tribute singer na si Belinda Davids. Mga ito ay mula mismo sa live performance ng mga artist habang nakasakay sa nag-iisang FM radio mobile booth sa Pilipinas, ang Wish 107.5 bus. Mayroon itong makabagong audio and video facilities na kayang makapag-broadcast ng live, ticketless road concerts. Maging ang mga local entertainment figures and international music stars ay humanga sa konsepto ng istasyon. Kaya naman hindi nakapagtatakang ang Wish 107.5 YouTube channel ang nakakuha ng pinakamaraming bagong subscribers sa buong bansa ngayong taon. Ayon sa official year-end report ng YouTube Philippines, ngayong 2016 lamang ay umabot na sa 439,407 new followers o subscribers ang nadagdag sa Wish YouTube channel. Inilunsad ito noong July 2014 at sa ngayon ay mayroon ng mahigit 626,000 subscribers na kinabibilangan ng mga netizen hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang Asian countries tulad ng South Korea at Japan. Gayon din naman sa United States, Canada, New Zealand, Australia, Spain at Brazil. Kaugnay nito, bibigyan naman ng pagkilala ng istasyon ang husay ng mga Pilipinong mga awit sa pamamagitan ng ikalawa nitong Wish 107.5 Music Awards na gaganapin sa January 16, 2017 sa Smart Araneta Coliseum. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at tinaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali.